Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyong lahat. Masayang Huwebes, Nelson. Ay, masayang Huwebes, Jen. Masayang Huwebes din sa lahat ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung nasa mga ibang bansa, ha? Kasi ay patuloy silang nakikisubaybay, nakikialam, nakikibalita sa lahat ng mga pangyayari sa Pilipinas sa pamamagitan po ng Saganang Mamayan. Ayan. Welcome po kayong lagi dito sa programa. At siyempre po naman, Thursday, ang Kuya Benny Antiporda. Kuya Benny, masayang hapon sa iyo. Masayang hapon po sa ating mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, oho. Naku, samahan niyo po kami. Ang Quezon City, parang Metro Manila, napakamakulimlim, ha? Oho. Ulan na talaga. Yun na nga. Pero andyan pa rin yung banta ng El Nino. Super daw ito. Super El Nino. Maramdaman daw po yan sa huling quarter ng taong ito. At kahit nag-uulan, Kuya Benny, Kuya Nelson, kulang pa rin daw po ang laman ng ating mga dam. No? Mukhang yung ulan, gaya ng sinasabi mo dati, hindi sumasapol kung saan siya kailangan. Natatapon at hindi natin naiipon yung mga tubig na ito na dapat ay napupunta doon sa kapakipakinabang. Yes. Yan. Kaya huwag po tayong magpakumpiyansa dito po sa manakanakang pag-ulan na nararamdaman natin dahil meron pa rin pong banta ang El Nino. Kaya Yan. magtipid pa rin tayo ng tubig. Yan. Ano ba ang pambungad na maganda nating iugnay o sabihin ibalita sa ating mga kababayan? Aba, kung kayo ay nagugulumihanan sa parating na El Nino, isa lang po ang lunas niyan. Kumanta tayo kumanta tayo ng walang tigil ang ulan. At nasaan ka araw? Akala ko yung gusto mong kantahin yung Alin yan? paborito ni Derek. Ano yung paborito ni Direk? Yung ano, sadya bang swerte, Swerte lang pag umuulan. Panahon ni Kuya Benny Antiporda eh. Hindi ko na inabot yun. Hindi ko na inabot yun. Kaya ako pampayong yan. Tapos, Tumambay nga ng kubaw ito. Tumambay ito kapag umulan. Kapag ka umulan, sinuswerte talaga ang lalaki sa kubaw. Nako. Pero teka lang, bago lang tayo bumungad. Pero ano yung mga senador natin, Nelson, gaya ng inaasahan, mukhang tanggap naman, ng mga nasa panig ng minority ngayon. Minority ngayon, ito po yung Cayetano Group, ang pagkakapalit sapagkat meron na silang numero. may quorum. May quorum at may numero talaga. Ito yung sinasabi Yun yung majority na tinatawag. Yun yung pinaghihimutok nung nakaraan, yung kabila, na kahit wala silang numero, Ipinipilit na meron. pinipilit ninyo. Sana ganito, maging maginoo kayo, maging honorable. Gaya po nito. Sa isang ambush interview nga, kasi Dora Pia Cayetano, parang may pasaring pa siya. Sabi niya, common sense. Meron ba tayo nun? Na tinatanong siya ng mga reporters. 13 na eh. Yun. 13 na eh. Kaya sabi ko sa mga reporter, common sense. Siyempre meron silang numero eh. Kasi natanong ata siya na trabaho na ba? Oo. Or yung insinuating na susuportahan nyo ba yung bagong mayorya? Yan. Siyempre, medyo sarkastiko nga naman yung sagot. Ang atin naman is konting pangunawa lang sa ating mga kapatid sa media. Hindi lang po naman kayo yung under pressure, pati ho yung mga kapatid natin sa media riyan. Nagtatanong po, under pressure din. No? Kung kaya't, rather than answering sarcastically, dapat po yung naging sagot mo na lang po sana kung ano yung itinatakda ng batas ay susuportahan natin. Ito yung sinasabi natin, walang personalan. Walang personalan, yes. Tsaka, ang problema ng mga senador, hindi naman ho problema ng mga mamahayag. Kaya, sayang din daw espasyo eh. Alam mo naman, habang may gulo dyan, may istorya. Tayo mga reporter ganun eh. Pagka walang gulo sa ating beat,
Eh, kung kinakailangan gumawa ka ng gulo, eh para may istorya ka. Kumbaga sa dyaryo, wala kang espasyo, di ba? Eh, kasi walang gulo sa lugar mo eh. Yes, yes. Eh, kahit maka-byline ka man lang sana, sa bandang huli, nabanggit ang pangalan mo, eh, malaki accomplishment ba yun bilang mamamayan? Dagdag sweldo yun. Oo, dagdag sweldo. Kahit makailang Kung inch ka lang. correspondent ka. Ganun sa dyaryo, di ba? Kahit yung last two No, last- paragraph, Kahit isa lang nga eh. ayun, meron kang ano, may byline ba tawag doon? Byline. Byline. Yung meron pang samantala. Yan. Halimbawa, ang main story mo, Nelson Lubao, ano? Yes. Tapos may contribution tayong dalawang paragraph. Sa bandang huli nun eh, with Jen Sobardiaga and Nelson Lubao, Yes. and Ben Antiporda. Yun. Aha. Eh, ganun talaga. Bagamat, marami ang nanghihinayang. Ano, ang ilang obserbasyon na lumulutang ngayon, nang hinayang daw sila sa ginawang sakripisyo ni Senador Jinggoy Estrada at saka ni Senador Bato de la Rosa. Noong makakuha sila ng 13 boto. Di ba? Alam niyo naman nangyari nung tawag doon, dramatic ang nangyari, di ba? Yung Naging ma-action pa. Oo. natawag Senate siege. Yan, Ganun yung nagkaroon ng dating habulan, nagkaroon ng putukan. action talaga eh. Yun, para lang makapasok sa plenaryo ng Senado, si Senador Bato de la Rosa, at napagtibay na maging mayorya ang grupo ni na Senador Alan Peter Cayetano. Yeah. Ang lumulutang daw ngayon ata sa kabilang grupo, sabi nila, ba't pa ginawa natin yun? Babaliktad din pala ang iba nating kasama. Di ba? O nga naman, ano? Hindi kasi naman nila alam na gagawin ng kabilang kampo ang lahat, maibalik lamang ang liderato. Diba? Ganun ba? Well, base sa naman sa makikita mo riyan sa Senado, no? Noon Oo. noon mga statesman pang nakaupo. Pero at the end of the day, Oo. talagang Parang sariling interest pa rin Oo nga, ang mangingibabaw. Ikaw ba naman, senador ka, papayag kang makulong? Di ba? Ay, pero yun nga, ang, may isip po rin naman, Bennett at Nelson. Tama din naman, ano? Kumbaga, yung isang tao na, Senador Bato de la Rosa, yung naging bahagi niya doon, ano? Hindi mo matatawaran ang nangyari yun. Yes. Eh, pangalawa, yung Senador Jinggoy Estrada, matapos na siya'y manindigan, Talaga nagsakripisyo. nagsakripisyo. Ngayon, nasaan ngayon yung mama? Nandun sa Piitan, Quezon City Jail. At bukod pa dun, meron pang 90-day suspension. Ano ha? Eh kaya nga raw, ang sabi nung iba na nananatili sa ngayon ay minority, sabi nila, di sana hindi na tayo pala nagkagulo. Kung gagawin lang din pala ng mga kasama natin na patapos ang nangyari noon, eh ganito rin pala ang mangyayari sa bandang huli. Eh di sana niya, aminado naman sila, sana marami na tayo nagawa. Di ba? Hindi pa tayo nag-away-away. Hindi pa tayo nagkagulo-gulo kung gano'n lang din naman pala. Eh di sabi nila, sabihin mo yan doon sa mga kasama nating iba. Sino kaya gusto? Sa totoo lang, alam mo, marami nalungkot, merong mga nagsaya, marami rin nagsaya. Well, kanya-kanya silang reaksyon ngayon, no? But again, the end of the day, yung sitwasyon dyan sa Senado, humupa. Yun. No, humupa. But yung objective na mailabas, yung mga testigo naman, doon sa nangyaring flood control, nailabas din naman. No? Although, may sinasabi si Gary Valenciano na bitin ako. Diba? So, baka bali mo naman maituloy pa susunod. Yan ang, sana, no? Well, with this new Blue Ribbon Committee chairman, siguro mabibigyan ng linaw yan. May pagtanggol niya lang yung pangalan yung sagradong pangalan ng mga taong nabanggit. Ayan. Napakalaking bagay na nun. Totoo. Ito naman ang tanong. May pag-asa ba ni Katiting na muling magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Sabihin, magpapalitan. Magpapalitan na naman. Hindi, kasi kung 13 lang sila, posible pa rin yan. Alam mo naman sa Senado, posible yan. Yung Katiting, baka hindi lang Katiting. Pwedeng mangyari. Ako sa tingin ko, ha? At dahil sa sinabi... Anything is possible. At dahil sa sinabi niyong yan, nakaisip sila ng paraan para yung Katiting na yan ay maging ting!
Ting na lang. Ting na lang. Wala nang katiting. Kati, wala na. Oh, Ting Wala na kati. Ting na lang. Alam mo kung bakit? Bakit? Oh. Si Jinggoy, kulong. Oh. Preventive suspension. Yes. Si Villar, nasa ibang bansa. Oh. Baka hindi na pabalik eh. si Bato, nagtatago. Katago, oo. Eh di tatlo na. Oo, oo. Alam mo ba may pang-apat pa na posibleng hindi na rin makita at mawala na rin? Bay, sino yan? Senador? Senador. Ba? Sinong senador yan ang... Eto, oh. sabi daw po ni Davao Congressman Paulo Duterte, may... Di siya senador, ah? Hindi, ito ang nagbabala. Ah, ganun? Sabi Oo. niya, Oo. babala, asawa ni... Mag-ingat. Mag-ingat. Oo. Sino ang kanyang binababalaan? Ito ang kanyang babala. Senador Bongo. Nako! Siguro baka kailangan mo na ring magtago. Dahil may highly reliable source daw po na nagsasabing may warrant na ang ICC laban kay Senador Go at sa dalawa pang dating polis. Yan ang sinasabi ko. Oo. Tama. Halimbawa, Mabigat yan. halimbawa lang na totoo ito. Oo. So, Bongo, Bato, Oo. Jinggoy, Bilyar. Villar, Oo. 4 minus 24. 20 na lang. Tapos pinagbabantaan pa si Senador Marcoleta, ikukulong din daw. Di ba? Ubus na. So wala na talaga. Pero ang sabi naman ng mga authority, Oo. ang unahin na si... Law Enforcement Agency. Oo, Oo. PNP Chief. Jose Melesio Nartates Jr. Wala silang natatanggap na direktiba o anumang dokumento tungkol sa ICC warrant. Sabi ni John Vic Remulla, DILG, wala din kami natatanggap na impormasyon na may warrant. Ba? Sabi din ni NBI Director Melvin Matibag, wala rin kaming natatanggap. Ang sabi naman ni Senador Bongo, ganyan din yung sinabi niya nung Kay Tatay Digong. tsaka kay Bato. Gusto nilang arestuhin eh. Kasi Jen, ang kaibahan kasi nung ma-arrest nila, mapapadala sa ibang bansa. Yes, madadala sa dahig. So mawawala na yung kung tawagin na jurisdiction. Yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, bagamat itinatanggi nila na pinlano nilang gawin kay Senador Bato de la Rosa. Ayun. Ano ha? Hindi lang nagtagumpay eh. Sabi din ni Trillanes, wala ding warrant of arrest. Aha. Kaya ang sabi ni Bongo, ganyan din siya. Ganyan din sinabi niya sa mga nauna. Pero mukhang hindi naman ata nagtatago si Senador Bongo. Hindi. Wala namang plano ata Kasi ang magtago. sabi niya, hindi, bahala na. Oo. Bahala na. Bahala na kung saan ako magtatago. hindi naman siya nagtatago. Oo. Nakalulungkot lang. Nauubos ang ating mga senador. Ubus talaga. Ay, pero teka lang, yung... Pero sa Kongreso, wala pa nakulong, no? Wala pa. Walang Ay, hindi, pero yung mga naunang winarningan bang senador, makukulong pa ba yun? Halimbawa, Chis Escudero. Ayan, di ba nauna yan eh? May ombudsman yan, di ba? Oo. Joel Villanueva. Yan, meron din yan. Oh. Ang sabi po ni Boying Remulla, hinug na, di ba sabi niya? Yes. Oo. Hinug na po ang mga kaso laban sa kanila. Hinug ng araw eh. Oh, Nang tama. siya itanungin ngayon, kinakalburo pa. Pinipilit na hinugin. Yun, nag-iba, no? Ito, lumalabas kayo sa mga social Yan. media. Ano yan? Yung statement of Senator Bongo. Yan, ano sabi? ha? Ano sabi? Sa second paragraph na lamang, sabi niya, police matters have never been part of my mandate. Yun. I hope and pray na hindi mapupolitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant daw laban sa akin. Umasa po kayo na patuloy lang ako sa aking pagsiservisyo dahil yan ang kailangan ngayon ng ating kapwa Pilipino. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay ng 27 milyong Pilipino. Ayun. Kasi last election siya may pinakamaraming boto. Oo, number 27 one. Tama. million. Tama. Ayun. Pero wala yung sinabi niya, gagayahin ko po si Senador Ping Lacson, Senador Bato de la Rosa, na nagtago. Kasi kakaiba nga to, iba ang sitwasyon niya, no? Ni Bato, at saka kung totoo man kay Senador de la Rosa, kay Senador Bongo,
Kasi ang tendency, dali na agad sa dahig eh. Ayun nga Kasi sa Pilipinas, wala naman kasi lang kasong hinakaharap. Wala. Diba? Oo. At ang kanilang paninindigan, hindi na kailangan ng korte-korte dito. Yan. Diretso na. Diretso. Oo. Ayun. So abangan natin kung ano ho ang mangyayari ukol sa bagay na yan. Pero bago ko lamang iwanan yan, ito, nabanggit ko rin naman si Senador Bongo ukol sa palitan ng ng leadership ng Senado. Ayon sa kanya, ito dagdag ko na po iginit po ng Senador Bongo na dapat na pong linawin ng Korte Suprema ang mga usapin sa loob ng Senado na may kaugnayan po sa konstitusyon. At nanawagan din po sa sayang na makasulong ang trabaho ng kapulungan. Sa isang pahayag, sinabi po ng Senador Gona na tugunan na raw ang umano'y hadlang sa konstitusyon na naging dahilan ng kanyang seryosong pagtutol sa naunang nangyari po sa Senado. Hindi personal o politika ang pinag-uusapan kundi ang tamang interpretasyon ng saligang batas, lalo na po sa usapin ng bilang ng mga boto at kompletong komposisyon ng Senado. So tama yung binabanggit pala natin kahapon, Nelson, Bagamat sasabihin ng Supreme Court siguro ay moot and academic na yan sapagkat meron ng 13 ang kabilang grupo, pwede pa rin silang magpasya. Oo. Kung sakasakali, Kuya Benny, na maulit itong ganitong sitwasyon, di ba? At least meron ng jurisprudence. Yes. Ang ating Yun naman ang katastasang importante. hukuman. Kasi, di ba, simula nung nangyari ang problemang yan, Oo. isa lang yung nagiging panawagan ng saganang mamayan. Sino ba yung tatayong ama at ina Yan. ng Senado Oho. na pakikinggan, no? Sino yung tatayong kuya o ate para pakikinggan kung tama ba o mali yung kanilang nagawa? Yan, oo. So, yun po siguro, bagamat, inaasahan natin, baka sabihin ng Supreme, hindi, nasagot na eh. Di ba? Kung meron mang petisyon ng kampo ni Senador Alan Cayetano, hindi na. Una, nag-concede na rin siya, no? Pero, kung sakasakaling magkaroon ng ganito ulit sitwasyon, pwede pa rin liwanagin ito. Di ba? Sana naman wag dribulin ng Supreme Court. Magkaroon lang na malinaw na guideline para hindi na mangyari itong nangyaring ito, no? Kung saan kaya naman po kami concerned talaga rito, isa na rito is yung mamahayag na nagko-cover diyan. Abay, nadamay pa eh. Yun na nga, yun na nga. Ayaw papasukin, hinaharang sa gate. Masabi natin para bang tinatratong isa pa silang threat, no? Well, in fact, they're just delivering the news to the Filipino people. Di ba? Tayo namang reporter ganun eh. Kung ano lang nakikita natin, huwag lang natin haluan ng minsan opinionated story, no? Factual lang po. Kaya nga dito sa amin, sa palatuntunan, yun ang pinipilit natin, no? Bagamat ito, bisa sasabihin, ito po, sarili naming opinion ito, ha? Yan. Pero yung factual, yun po Huwag nyo ilahad babaluktutin. natin. Yes. Kasi kapag binaluktot nyo yan, sa halip na reliable source or reliable news, no? Yung info nyo, magiging fake news. Yun din ang kahapon inambos interview si Senador Marcoleta. Kaya medyo hindi napigil ulit sa kanya sarili nakapagsalita. Sabi niya, minsan tuloy nahihirapan ako magpaliwanag sa inyo. Paliwanag ako ng paliwanag, sinasabi ko yung aking punto. Nagbabasa ako ng lahat ng dyaryo. Hindi ko naman mabasa yung mga pinapaliwanag ko sa inyo. Parang tuloy ako sa ramplaka kapapaliwanag. Tapos kung titignan ko kinabukasan kasi binabasa ko ang mga dyaryo, hindi naman anya lumalabas yung paliwanag ko. Kaya parang tuloy siya nasabi niya, parang minsan tuloy, ayoko na rin magpaliwanag sa inyo. Nahihirapan lang ako eh. Ganun talaga. Ang tawag doon, judgment tong no? Nung, ano ba yan? Editorial judgment. Editorial judgment yan. Hindi ho kasalanan ng reporter yan. Yung reporter kasi nagsasabit ng istorya. Nagsasabit lang. Sino ba namang ayaw na gamitin yung storya niya? Kasi bawat insya binabayaran eh. Pero alam mo, ang masasabi ko lang kay Senator Marcoleta is buti na lang yan, hindi niya nababasa. Kaysa naman yung pinaliwanag niya na maayos tapos baliktarin siya. Na ibang nangyari. Iba yung gawin at baliktarin pa siya sa istorya. Maraming ganyan. Yes. Na dahil sa pagkiling no? Nung sumusulat. Ang nangyayari to, minsan, paliwanag ay misquoted. Misquoted. Yan. Nagiging fake news. Yan. So ano pa ang gusto mo idagdag bago tayo lumipas sa puntong ito? Tingnan na lang natin kung anong nangyari kanina sa Senado. Ha? Ano yan? Nag-convince sila ng impeachment court dyan eh. Ayun. Para sa pre-trial conference. May tumindig na bang Tingnan natin. Pinaka-presiding officer? Tingnan natin yung video. Kasi Sige nga po. mukhang,
Mainit daw yung pagtatalo kanina sa ng pre-trial. prosecution at saka ng defense team eh. Meron ba pagkatalo? Maagang dumating ang defense team ni BP Sara. Ang nanguna si Attorney Michael Powa. Oho. Samantala, sina Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. kasamang Deputy Clerks of Court ang nag-preside sa preliminary meeting. Sila lang pala. Yung Secretary General ng Senado pala. Akala ko nag-ano pa eh. Hindi pa pala senador. Hindi pala mga senator judges. Oho. Diyan po ay ginawa ang stipulation of facts, simplification of issues, at marking of evidence. Kasi po ang gagawing talagang trial ay naka-schedule July pa. 6. Oo. Ayan. Pero sabi ni Senador Win Gatchalian, Senate President, 16 na boto talaga ang kailangan para sa conviction. Yun yung ipinost niya sa Facebook. Na agad niya namang dinown after a few minutes. Dinown ba niya yun? Oo, dinown daw. Okay. Daw. Ang nakita ko namang post kay, ano ba yun, senador din, Senador Ping, hindi ko alam. Sabi niya, parang sayang lang hearing natin kasi mukhang aminado yata sila na hindi makakakuha ng 16 sa mga senador. Ewan ko lang siguro yun ay pahayag ng pagkasipayo na lamang kung magkakaroon sila ng pagdinig dyan tapos hindi naman makakakuha ng 16 votes. Baka parang sayang lang ata yung effort nila. Ay well. At ang pinag-uusapan daw na magiging presiding Presiding officer. Presiding officer sa impeachment ay si Senador Chis Escudero. Ayan. Ayan. Pero hindi pa kino-confirm ng Senate President. Oo. Pwede ba nilang gawin yon? Kasi pagka Vice President pala, maliban sa Pangulo, ang presiding officer talaga, Senate President. Kapag Pangulo, kasama pala ang Chief Justice ng Supreme Court. Kagaya Yun lang pala ang kaibahan. Ang nangyari kay ERAP. Yun, Pimentel at saka Justice Davide ang presiding officer. Pero dito, pwede bang i-delegate ng Senado, halimbawa, presiding officer? Binago nila yata yung rules tungkol dyan. At na pwede nga ibigay sa iba. Ay questionable nga yun. Kasi hindi naman sa nagkukonvene pa ulit na impeachment court at doon mo babaguhin yung rules. Pwede naman nilang i-convene ulit. Tapos sabihin nila, siguro, we are i-formalize nila. designating Chis Escudero as the Presiding officer. as the favorite Favorite cheese. Di kasi ang pagkakaintindi ko, minsan pagka dinelegate ka, wag mo na i-delegate sa iba pa. Di ba? Kumbaga, na-delegate ka na nga bilang presiding officer eh. Di ba, baguhin nga daw nila yung rules. Ganon. Tungkol dyan. Sana, ma-formalize nila Sabi nga ni sa pagdinig ng Senado rin. Erwin Tulfo, you can bend the rules, the law. Ayaw na kanyang maulit sa buhay niya. Isang malaki, isang bangungot sa kanyang buhay kung bakit sinasabi yun. Kaya walang imposible, di ba? May nadamay pa sa bangungot niya eh. Sino? Nagpa-yes sir. Yes sir. Ayun, nadamay siya sa bangungot. Hindi na nila mabawi yung mga bagay na yun. Sa mga panahong ito, ang hirap pong mabawi pagka sinabi mo na eh. Naka-record kasi. Kaya lang, diba? yun nga yata yung naging panuntunan. Bending the law? Ay, hindi naman siguro. Hanggang ngayon. Hindi naman siguro magiging, ano na yan? Panuntunan? Bawiin na nila. Mabigat po yung ganong pangyayari. Wala pa tayong video nun na meron daw, yung maitang pagkatalo nga sinasabi mo. Oo nga Yung kanina? Mamaya siguro. Sige, pinakamabuti maglakbay muna tayo. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern,
sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Ito na po ang panalo tip po. Ay, nako, para masunod po ang ating budget, ha? Ay, nako, ito na, oh. Doon tayo sa Always Panalo. Yan po, oh, green na green. Pure gold yan, pare ko. Mababa ang presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app pa rin po, ha? Kaya doon sa mga ayaw lumabas, ay pwedeng mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. Ayan. Medyo cambio lang ako ng konti. Balikan ko ulit yung may kinalaman doon sa kaguluhan doon sa nung isang araw. Di ba na binasa ko yung statement ni Kuya Bongo, Kuya Benny. So, halos yun din pala ang panawagan din ng kanilang kasamaan sa minority ngayon. Na kahit may numero na ang Gatchalian Group, sana ay magpalabas pa rin daw ng desisyon ang Korte Suprema. Hinahanap ko ito. Pero dito, ang may sabi naman ay ang kampo ni Senadora Loren Ligarda. Yun daw pong petisyon na inihain nila sa Korte Suprema upang kilalanin at upang linawin ang mga usaping konstitusyonal. Kaugnay po sa takeover ng isang paksyon ng Senado noon pong June 3. At binibigyang din ng senador na walang grupo o opisyal na maaaring magbaluktot sa konstitusyon para lamang daw po umayon sa politika. Tama nga naman, Sa kanilang petisyon, maalala po, hinihiling sa Korte Suprema na tukuyin kung naaayon ba sa konstitusyon at sa rules of Senate ang mga kaganapan sa sesyon noon pong June 3. At binabanggit pa po ni Senadora Loren, taliwas ito sa sinabi ng ilang senador na maaaring desisyonan ng Korte Suprema ang kaso dahil ang mga isyong inihain ay tungkol daw po sa paglabag tungkol sa paglabag sa malinaw na probisyon ng konstitusyon. Anya, kahit magpatuloy ang mga kaganapan sa politika, dapat pa rin itong resolbahin ng Korte. Yun ang kanilang panawagan. Resolbahin pa rin po ito ng Korte. Kung may paglabag na naganap at dinagdag pa po niya, kung hindi ito lilinawin ngayon ng Korte, maaari itong maulit. Tama. Yun nga po sinasabi natin. Maaari itong maulit, parehong issue, at muling magdulot po ng kalituhan o deadlock sa Senado. Ayun. Kasi nga naman 13 napakanipis talaga ng depresya, Wala talaga tayong katiyakan na hindi ito maulit. Pwedeng ito maulit kasi kaunti lang ang bilang nila na pagitan Binabanggit pa po na hindi lang ito tungkol sa kasalukuyang issue ng liderato, depende po sa usapin. Marami umanong probisyon ng konstitusyon ang nangangailangan ng boto ng lahat ng miyembro ng Senado at ang lahat ng miyembro ng Kongreso kung saan kasamang boboto ang House of Representatives, kaya naman mahalaga kung paano po binibilang ang katagang all of its members o lahat ng miyembro. Yun po. Sana
sana'y mapakinggan ito ng kataas-taasang hukuman. No? Bagamat natapos ang usaping ito sa Senado sapagkat may numero na ang Gatchalian Group, meron pa rin panganib na ito'y maulit. At Nelson. saka sana ay, kasi ganito no? Mula nang yan ay lumabas na isang issue, ay marami ng mga legal expert Ayun, naglabas. anong tawag doon? Mga legal luminaries. mga legal eagles. Yes. Nagpakilalang law expert Yan. na sa kanila hindi 12 ang quorum. Mga Ganito, dean pa ganyan. ng College of Law. No? Mga dating justices pa yung iba, di ba? At mga dean nga ng College of Law. Yan. Dito, pwede kasing paniwalaan sila, Oo. hindi lang ng karaniwang publiko, kundi pati ng mga estudyante. Ayun, mga law students. Oo. Tama kayo. Paano kung lumitaw yan sa bar exam? Ayun na nga. Hindi nyo naman tinuro kung ano talaga ang dapat. Walang tuldok ang Korte Suprema. Kaya nga. Di ba? Oh. Lahat yan, bagsak, di ba? At saka Oo nga, tama. tama. Aside from that, dapat lang kasi naging isang malaking usaping nasyonal At may panganib na maulit talaga. Mauuli. Dahil sa sitwasyong ito na talaga napakanipis ng pagitan ng dalawang grupo. Kaya dapat Yan. talaga tumindig na ang mga maestrado at magsabing, ito ang pasya ko. Yan. Di ba? Ang hatol ko ito na. Yan. Para maging malinaw. Yan. Sapagkat may karapat. Kasi may petition Di ba? Bagamat yung unang teacher, siya Barry Tayam, wala daw legal personality. Ito ngayon, meron siguro. Meron sila. At bagamat pwede nga nila sabihin na, hindi, moot na. Hindi na natin, tapos na, wala nang kontrobersya. Pero hindi po Nananatiling kontrobersya Yan. hanggang hindi malinaw. Yan. Di ba? Kasi Ano sa maguguluhan palagay pa rin mo? yung taong bayan. Ano sa palagay mo, Attorney Benny? Hindi, yun nga masakit Tayong kahit papaano ay mayroong kaunting nalalaman sa batas at sa konstitusyon. At ayaw natin ipangahas. Nahilo tayong bigla Tama. Oo, at ayaw natin ipangahas. Correct. Pero yung mga hindi nga nakapag-aral ng college at high school graduate, abay abogado sa Facebook. Ayun nga. Ayun. Kung kaya't marapat lamang na hingin natin yung tulong ng kataas-taasang hukuman para bigyang linaw ito nang hindi na ito muling maulit. Tama. Kasi pag naulit ito, para bang wala na tayong respeto sa... Gulo na naman. Alam mo, sa ating mga kabataan, sa ating mga mamayan, ultimo barangay hall, nire-respeto natin. Tama. Ito'y Senado na. Yung konseho ng barangay, nire-respeto natin Ito'y Senado na. At makikita mo ano-ano yung mga pinagsasabi ng tao sa online. Abay, para bang wala nang halaga ang pagiging abogado. No? Para bang kahit na sino ay pwede nang maging abogado sa pamamagitan ng magiging marahas sa pagsasalita tungkol sa legalidad at konstitusyon. Hindi, pag magaling ka ngayon sa technology, pwede ka na maging abogado Oo. AI lang at saka Google. Pagka nagkataon pa, ikaw pa mahilig pa makipagtalo Pero diba? Sa again, social media. ano man ang talino ng AI at Google, nagkakamali rin yan. Ay, iba pa, tama ka. Nagkakamali rin yan. There's no such thing as perfect. Si Perfecto lang ang... Si Perfecto lang magkakamali pa rin. Nagkakamali pa rin. Perfecto na pangalan. Yan, At dahil dyan, Oo. binabati muna natin Yan, Yan ang sige. pinaka-importante ang sa lahat. mga taga-Turkey. Hindi Turkey, Hindi Turkey. Ano? Turkey. Turkey. Dyan sa London ito. London. Iba pa pala yung lugar niya. Baka Turkey. yung Turkey ngayon, Turkey yun ang tawag. Turkey. Ito Turkey. Turquay. Yan ang spelling. Pero sa London pala yan. Sa London ito. Ito ay ang Caro del Santos, Frank Opeña, Delia Opeña, Yun. ang misis ng Kaprank. Yan, At sila po ay laging nakasubaybay sa saganang mamamayan dahil sa ang sabi ni Sunny Correa, pag hindi kayo sumabaybay dyan, Hindi kayo nakapakinig. Tama nga Ayan. naman. Naisupan kayo. pabalik ng Kasani, papunta na ng pabalik na ng San Diego. Wala dyan sa London. Safe trip po. Part of Kasani. England ang Turkey. Yun. Tirahin ka na.
O, sino ba yan? Ay, siyempre, yung suki natin, si Minerva Season ay nakatutok din po sa Ate atin. Minerva. Oo, na taga Laguna. At siyempre, si Fredinang ng Camanaba Press Corps. Oo. Salamat. Pa-Freddy. At ang past district governor ng Lions Club District 301A2 na si Governor Rosana Ros Santillana, si Barangay Chairman Dick Ching, Selvido family, Yan. kasama ang De La Cruz family ay nakatutok sa atin. Nandito lang sila sa QC. Yan. And of course, ang Governor's Action for Development ng Lions Club District 301A2 na pinamumunuan ng ating butihing may bahay na si Thoby Antiporda. Ayan. Salamat sa inyong panunod at happy birthday kay past Council Chairperson Roberto Bobby Laurel. Yan. Ate Toby, magandang hapon po. So, si ano pa pala, Carol Matsuda ay nandun din sa Governor's Action for Development meeting ngayon. Yan. At nanonood sa atin kasama si early bird daw si Gob Weni Bico Ba, at aga. Dante Bico doon sa meeting nila. Ayan. Salamat po. Kanta mo na siya. Pwede ba kumanta mo na doon? Sige, kanta. Ang mga taga Mamburao, Mindoro, nanonood pala sa atin ang pangunguna po ng Kawili de Luna Kawili at mga taga riyan po sa Mamburao. Kamusta po kayo? Daming tuna dyan. Mamburao? Oo. Akala ko sibuyasan nandyan. Tuna? Tuna ang marami Oo, dyan. yung binebenta sa Jensen, dyan galing. Ganon. Apa naman, Kawili. Baka naman. Kahit yung buntot lang. Kaya yung itlog ng tuna, masarap to yun eh. No? Pero kung kumakain daw tayo ng Bulalong Batangas, sabi ni Gob Weni Bico naman. at Dante Bico, padadalan daw tayo. Collagen yan eh. Yan, Collagen. Bulalong Batangas. Yun, Importante yan. Tama. Ganyan lang tayo kamahal. Happy 21st wedding anniversary naman kina Bernie at Rosemary Pasiona. Yan. Si Kuya Bernie ay nasa Goa, Iriga City. Si Rosemary naman ay nasa Russia. Aba, At kumakanta siya ng From Russia with love. Inihatid ba dyan Pangulong Bongbong? Kasi Hindi. nandun ang Pangulong Bongbong Doon eh. siya talaga nag-work. Ganon. Nandun sa Kazan. Ang mga taga-riyan naman daw po sa Panukulan. Ang Fuheda family ay binabati po kayo ng Kuya Christian Libunao. Kuya Christian, salamat po. Masarap daw ang paghigop nila ng kape habang nakatutok po sa saganang mamamayan. Wow. Yan. At muli natin binabante ang Dante at Josephine Sagisi. Ito naman pala ay dyan sa Santa Maria, District of Central Valley, California. Yan. At ang Ferdinand de Dios, ayan, ng Northridge, LA County. Yan. Ang mga taga-riyan naman sa San Jose, Tarlac, birthday pala sa araw na ito ng Bernie Constantino. Happy birthday! Oo, wala kayong kakibo-kibo. Binabati ko po kayo ni Raisu Azuri. Ayan, sapagkat nagdiriwang daw po kayo ng inyong birthday sa araw na ito. Oho. Birthday din pala ni Ate Adina Florendo. Ganon. Ayan, binabati niya ng kanyang kapatid na si Cesar. Ayan. Ate Adina, happy birthday. Ayan, ang mga taga Macau daw po ay nakatutok din at inaantabayan ang tayong tatlo doon. Kailan daw tayo papasyal ng Macau? Pasyal tayo eh. Malapit lang naman yan eh. Sa oras kalahati lang, andun na tayo eh. Tama, pinakamatagal na kapag pasalubong sa hangin, mga 2 oras. Sarap pa mga luto dyan eh. Luto Macau. Diyan na lang tayo bumili sa Binondo. Masarap din eh. Ito na nga. Ayan na. Ito na. Ito na yung sinasabi ko kanina pala. Ano ba yan? Yung binabanggit ni Senator Ping Lacson. Ano sabi? Kasi sabi niya, nako, parang kino-question po niya yung kahulugan at kabuluhan ng isang impeachment trial kung hindi naman daw po kompleto ang bilang ng mga senator judges. Pakawalan niyo si Jinggoy. Pauwiin niyo si Villar. Pero ano kung Huwag niyo arestuhin si Bato. alam ko pwedeng isa ipasabi na yun kasi meron silang power na gawin yun eh. Ang isang senador. Ano ba sabi ni... Ayon po kay Senator Ping, walang katuturan kung isang hypothetical na sitwasyon ay 15 lamang ang mga senador na naroroon at maaari pong bumoto. Ba't niya naman nasabing 15 lang? Oo nga, no? So, ibig sabihin, wala ang siyam? Siguro inisip niya, makulong Marcoleta, ikulong si... So, ibig sabihin, 15 lang silang 15 matitira? lang matitira. Ganun ba? Teka. Meron bang ano? Mauwi lamang daw po sa pagiging formalidad ang magiging desisyon ng Korte ng Paglilitis. Nawawala daw po yung tunay na saysay ng impeachment process. Kaya
Kaya, ibinungkahi po ni Senator Ping, Yan na yung mungkahi. Yan sinasabi natin. maaaring kailanganin ang pag-angat ng usapin sa Korte Suprema Korte Suprema. kung ito ay maisusulong para po sa paglilinaw. Ayun. Wala pang tugon mula sa ibang senador o opisyal na hudikatura hinggil daw po sa naturang pahayag. Baka siguro, ang gusto niya ritong palitawin, Jen. Kasi di ba 16 nga yung kailangan boto. Siguro ang gusto nilang rito ay magdesisyon ng Supreme Court na dahil kokonti sila, wag ng 16. Kahit 12 na lang. 11. Hindi, kumbaga, yan na nga, etong usapin, alam mo, yung usapin na 13, no? Hindi pa malinaw. Tama. Ito na naman, papasok na naman yung 16. Meron na naman. Meron na naman. So, kaya... Kasi 1/3 ng 24 ang bilangan dyan paano kung halimbawa, yun nga siya nasabi mo, Nelson. Di ba? Wala si wag na natin- Villar. Wala si Bato. Wala si Jinggoy. Ba, si Bongo, talagang inaresto Wala din, Wala halimbawa, rin. mahal ba? Marcoleta. Marcoleta, Talagang oo. inaresto din. Nadamay din, 6. So, 11 na lang. So, 2, ano yan? 11. Labing siya, pero ang bilang niya, 2/3 ba? o 2/3, papatak 16 Ng 11. Halimbawa lang, halimbawa, hypothetical. O hypothetical. 2/3 ng 11. I-compute nyo nga kasi mahina kami sa... 18. Hindi, 18, bring down 11, 0. Bar 1 from 2. Carry 1 cannot be. 0, mataas kasi yun yung 0, magbabawas na sa isa. Taga na. 19 ba? 19. 19, halimbawa, nawala 5 19. Madali lang yan. Divided by 2, 9.5. 12. Magiging 12. Pasok na. Tama, pasok. Hindi na pala kailangan si hindi na kailangan si Senator Villatrese. Ay, hindi, Villanueva pala yun. Naging Villatrese yung sabi ni Alan, Alan Encarnacion Hindi raw pala Senator Villanueva. Yung pala Villatrese daw. Kaya pala, Villanueva. Nasok talaga yung plano. Yun ba ang doon? 12 lang pala pasok ni. Hindi kasi ang sinasabi ng Senator Ping, ang kanyang batayan, 15 lang Ayon kay Lacson, walang katuturan kung sa isang hypothetical na sitwasyon ay 15 senator lamang ang mga senator judge na naroon at maaaring bumoto. Bakit niya 15 ang kanyang Hindi, yan Ibig sabihin kulong yun siya. Hindi, ang gusto niya palitawin dyan, halimbawa, 15 lang yung nag-impeachment. So, hindi talaga makakonvict kasi 16 ang kailangan, di ba? Yes, tama. So, ang gusto niyang sabihin dyan, pwede ba na ang bilang nung 2/3 ay kung sino yung present lang? Physically present lang. Dun sa... At kung sino yung Hindi, ang problema, poll each member Nandun pa rin lagi. Yun nga yung gusto niya ipasagot sa Supreme Court. Ayun. Dahil halimbawa nga, 15 na lang sila. Mananatili ba yung 16? Yun ang gusto niyang ipunto dyan. Kasi kung... Kumbaga, yan yung tinatawag na floating. Pinalulutang na yung istorya para as early as possible. Meron. Kondisyon yung utak ng tao na, Oo nga naman, di ba? Di ba? Wala kang katuturan. Pag-isipan na. No? At dyan na mag-uumpisa yung tinatawag natin na lalabas na naman yung mga magagaling sa... mga legal luminaries. Mga legal luminaries na naman. Pero again medyo ingat po kayo. May kasama pong mat yan. Medyo mahirap yan. Di ba? Yun na nga, So... Kaya katapos-tapusan yan, Jen. Pwede na kahit 12. 12 na lang ang 2/3. Pagka ganun bang mangyayari? Ay, nako. Dapat muna, yun na muna ang resolbahin kasi by July 6, Hindi, magsisimula na ang Korte proceedings. Suprema kasi, unless na ginagawa mo na or nangyari na, May kontrobersiya na bago mo pwedeng I-file, salangan Tama ka Diba? dyan, Panyero. Hindi yan yung pwede. Depende yung pangunahan habang wala pa. Diba? Nako, Tanungin kaya natin si Attorney Panyelo. Ito, may reaction naman ng Senate President. Ay, sinasabi Yan. Ito na. Sabi. Ayon po sa bagong Senate President, Sino ba yung Senate President? win. Yun. Kaya nga, Panalo win. tayo dyan. With Panalo tayo Drilon dyan. yan. With Drilon. Win Gatchalian.
na muli daw pong tututok ang Senado sa mga gawa ito sa paggawa ng batas habang ipinagpapatuloy daw po yung paghahanda para sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon po kay Senator Win, Senate President, nakikipag-ugnayan na raw po ang Senado sa PNP, AFP, MMDA, pamahalang lungsod ng Pasay, iba pang mga ahensya ng pamahalaan para matiyak ang buong security po at maayos na paghahanda para po sa impeachment trial. Kasi nga, kailan pa yun, Nelson? July 6? July 6. July 6. Ipagpapatuloy daw po kasi ng Senado ang legislatibong agenda nito dahil sa handa ang mga chairperson at vice chairperson ng mga komite na magsagawa daw po ng pagdinig sa panukalang batas. Ayun, kasama daw po yung LEDAC, etc. etc. At binibigyan din po, ayon sa mga alituntunin, ang Senate President ang magsilbing presiding officer. Maliban na lamang kung may maging isang pasya ang Senado. So yun, re-resolbahin mo na yun, no? Kung sino magiging presiding officer. Kasi ang dilema ni Senador Win Gatchalian ay hindi siya abogado. Dapat yata bilang presiding officer ng impeachment, ang mga kaharap niya dito, yung mga abogado, dapat presiding officer, abogado rin po. Dinadagdag pa po yun na hanggat walang temporary restraining order mula daw po sa Korte Suprema, magpapatuloy ang Senado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Tungkol naman daw po sa impeachment trial, sinabi ni Gatchalian na dapat pa rin sundin ang tinakda na saligang batas na kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng mga senador para mahatulan daw po isang inaasunto ng impeachment. Yan. At sinasabi rin po niya na balak niyang makipag-ugnayan sa mga kasapi ng mayoriya, maging sa minorya, para mapanatili daw po ang maayos na kooperasyon at matiyak na nakatuon ang Senado sa mga tungkol nito sa paggawa daw po ng batas. Ayan. Sana, sa lalong madaling panahon, bago dumating ang araw ng pagdinig, ay magkaroon talaga ng sagot ang kataas-taasang hukuman at malinawan na po ang mga posibleng bumangon na problema. Nelson at Kuya Benny. Yan. Ayan. So, paano? Tuloy lang tayo. Saan tayo tutuloy? Bago lang tayo mag-break, ito na sinasabi ko kanina. Yung good news natin sa pagitan ng Iran at saka ng US. Kasi ngayong araw, magkakaroon ng peace deal. Yung Iran at ang US, doon sa kanilang inilatag po na 14-point agenda. Doon sa natanggap kong report, Jen, pumirma na yung Iran Ayun na nga. Diyan ba, ano bang balita? Pareho silang lumagdaan na. Ayun, pumirma na nga. Nilagdaan na po ito ni US President Donald Trump at ng Iran ang Memorandum of Understanding sa ginanap pala ito sa palasyo mismo ng Versailles. Ayan pumipirma At ginawa daw po ito ubos kagad ballpen ni Trump Ubusin din ta. Magastos. Magastos sa Alam mo ba, tindahan. saan ito ginanap? Saan yan? Saan? Sa France. Sa France. At mismong si Emmanuel Macron pa pala ang naghanda ng dinner para sa kanila. Yung sa Iran, sinong pumipirma? Ang nabasa ko sa electronic yung pirma nung Iran Wala, Hindi ba sila magkasama wala sila sa isang dyan, lugar? Wala. Ayun. Ipinakita daw po ni White House Deputy Chief of Staff Dan Scavino ang paglagda ni Trump sa dokumento na pinalakpakan naman ni President Macron. President Macron. Donald Duck! Sabi bigla daw sumigaw Hindi na. naman lumilin doon Hindi ba lumilin doon? Kasama po si U.S. Secretary of State Marco Rubio at ilan pang opisyal. Ang paglalagda daw po ng interim agreement ay nangyari sa G7 Summit sa France. At nakapaloob po sa memorandum na kaagad ang pagtatapos ng digmaan, panunumbalik ng maritime traffic at dyan daw po sa Strait of Hormuz, pag-aalis ng US blockade sa Iranian ports at pag-waive ng US sanctions sa Iran. Sa panig naman ng Iran, ito, nangako itong hindi nagagawa. Hindi na po sila gagawa ng armas nuklear. Bagamat lagi itong naturang bansa, bagamat lagi itong
putol. Lagi itong ano lang. Lagi itong putol? Lagi itong, wala, putol. Bitin ng pangungusap. Lagi itong, Talagang yan lang naman ang pwede nilang ipangako at sabihin eh. Walang maipapangakong mabigat ang Iran dahil nga naman alam nila yung mangyayari sa kanila eh. Hindi Totoo. naman sila yung nanggugulo eh. Sila yung ginulo eh. yun na nga. Oo. Hindi, pero ang epekto nito ngayon, ay alam mo, sa trading ha, kaninang umaga, naging ano lang, almost 78 na lang ang $78 per barrel. Mula sa 100 plus, bumagsak na po ito ng sana magtuloy-tuloy pa ang pagbaba ng produktong petrol sa international market. Pero agad-agad, mukhang may pasubali ang mga petroleum company sa Pilipinas. Alam niyo kung ano? Ano nasabi? Hindi daw agad bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa atin. Apakagad ng balita. Samantalang, Talaga, ramdam natin yung epekto ng pagkakaisa. Kung tataas, samantalang nung sinasabi pa lang na isasara, taas ka Taas agad eh. ka. palong-palo agad. Eh, diba? ngayon, no? Iba, yan pala ay 60-day process negotiated permanent agreement. Yes. Di ba nung nakaraan, sabi nga natin, parang nakakatakot yung palitan ng salita ni President Trump at saka nung anak ni Khamenei. Di ba? Magbobombahan eh. Oo. At pero, talaga nagbombahan na, nagpakawala pa nga ng missile, di ba? Oo, siguro. Tinira pa yung Iran, yung Iraq, yung mga base militar ng Qatar. Doon sa napag-aari po ng Amerika. ang isa pala sa napagkasunduan, buksan ka agad sa lalong madaling panahon ng Strait of Hormuz. Yan. At alisin yung US naval blockade sa Iranian ports. Yan. At magandang ang development. Oo. Aminin man natin o hindi, sumuko ang Amerika sa ginawa nila. Well, ganun ang pwede natin Binigyan lang ng graceful exit. Yan yung sinasabi natin. Pag Ngayon, sinimulan mo yung away, kailangan alam mo tapusin. sana nga, ano? Ako naniniwala, sana kasunod na rin. Kasi nanawagan din si President Trump, kay President Volodymyr Zelensky ng Ukraine. At ngayon naman si Putin ay nag-uusap ngayon sila doon sa Kazan, di ba? Nandun pa nga ang Pangulo. Sana ay sumunod naman na magkasundo, mga kababayan, ang Ukraine at ang Russia. Di ba? Oo. Para matapos na. Pagka nagkasundo sila dyan, hindi nagkasundo na rin ang mga senador sa Pilipinas. Magkasundo-sundo na po yung mga magkakaaway. Pero, hindi daw po agad bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Yan ang pasubali naman. Wag daw tayong umasang bababa agad pre-war price. Kasi yung magkano ba yung presyo bago nagkaroon ng digma sa July, February 28 yun eh. Wala pang 60. Magbo-border ganun ba? na, magsi-60 lang. Mga ganun lang. 55. Sana kung ganun pa mangyayari. Nung huli ko nagulat ako sa presyo dyan. Bakit? Nasa 70 pa rin eh. 70. Yun na nga. Ngayon. Kung bababa pa, sana next week. Pabor. Pero again, everything in this world has an advantage and disadvantage. Yung pagtaas ng gasolina at crudo, kita nyo, nawalan ng traffic. Siguro Nabawas-bawasan ba traffic? Nabawas-bawasan ng traffic. Hindi, dumami naman ang electric cars eh. Ha? Dumami ang electric cars. Ay, hindi. Pero kita mo talaga na malaking epekto. Totoo. Di ba? Ngayon naman, nabababa, may traffic na naman. No? Pero ang sinasabi ko, bakit ang bilis tumaas? Ngayon, di ba yung irony ng, doon, sabi ni Senator Marcoleta, rocket and feathers. Yeah, rocket and feather. Pag tumaas, pumapaimbulog. Pagka bumababa ay parang pinakamanipis na balahibo ng manok. Ayaw bumagsak sa lupa. Ayan. Yeah. At happy birthday kay Ana Lacaba ng Kapas Tarlac. Yeah. Ayun, Happy birthday. Oho. Happy birthday kay Edmar Tupal ng Cagayan Valley. Ayan. Yan. Ang kambal na sina Rishi at Ravi Parmanand ng Zamboanga City ay Happy birthday. Happy birthday din po Yan. sa lahat ng ating mga Nakita kabayan. nyo, kahit ganito kahirap ang buhay, dami nagbe-birthday. Ay, siyempre, hindi mo naman pipigil nila. Hindi, kasi baka gusto nila i-postpone muna. Ganon. Oo, mahirap ang kita ngayon, di ba? Oo. Ako lang, hindi ko na may postpone yung 27 ko eh.
Tuloy na tayo. 27? Oo nga, 27. Talaga bang hindi na mapipigilan? Kinukumbisi ko nga yung misis ko. Sabi, Oh? sabi, pag hindi pa tinuloy yan, baka tayo nang hindi magkatuloy. Yeah, William Kang, salamat sa panonood, ha? Ayan. At ayaw na nga talagang paawat ni Jen. Ayan. Tuloy na. Sa 27. Si Del Bahe, na ano ba? Tagal Lagtaw, Hong Kong, no? taga Ayun, Hong Kong. Kuya Del Bahe, nag-text po kayo sa akin, pero pumapasok kasi doon sa request message, ano ha? Hindi ata kami friends sa Facebook, pag ganun ba yun? Ayun, Ito pa. Opo. Pero Boss, naisip ko po yung text. 2/3 of 19 is 12.6. Ira-round up mo, 13. 13. Ayun. Tama-tama yung number. Kasi pag 12.5, baka pag-awayan pa to eh. Sino yung 0.5, ano? Sino yung Yan. 0.5? Oy, happy wedding anniversary kay Rolly at Agnes Berano. Ba? 26 years na silang... Congratulations! 26 years nang nagsisisi si Agnes. Kay Kuya Rolly. Rolly! Napakabait naman kasi ni Kuya Rolly. Ay, nako. O si Konsihal Rani Ludovica ay nanonood din daw sa atin. Ba, Konsi? Konsi. Oo. Yes, salamat sa panonood. Magpakapi ka naman, ano ha? Malapit lang dito sa Quezon City yan eh. Yeah. Oo nga. Lagi ko narinig ang pangalan ni Consial Randy Ludovica, pero hindi ko pa nakikita ng personal yan eh. Oh. Makikita mo ng personal yan doon sa labas ng Senado noon. Ganon? Oo, kulang na lang magtayo sila ng opisina roon sa labas. Ganon. Dahil sila yung nagrarally doon nung kasalukuyang mainitan. Oho. Dahil ngayon mukhang lumamig na eh. Siya din ba yung mainit doon sa sa press con nung 18 former soldiers? Ay, di ko Hindi pa napansin. siya kasama Hindi doon? siya kasama Ayan, doon. Si Mike Defensor naman yun. Ang mga taga Scarborough pala nanonood ngayon sa atin. Scarborough Shoal? Pero ito ay Scarborough, Canada. Ayun, nakala ko Scarborough Shoal. Scarborough, Canada. Watching from Scarborough, Canada, District of Eastern Ontario. More power po, Nelson, Jen, at Benny. Oy, belated Happy Crocodile Day. Kasi kahapon, nagdiwang pala ang buong daigdig kasabay nung June 17. Crocodile Day. Marami na bigla doon, Nelson, ha? Ay, yung Crocodile Day? O sa atin lang nila narinig na yung pala araw na yun ay Crocodile Day. Kahapon pala, itong international observance. Kasabay ng special session ng ating Kongreso ay nagdiwang ang buong mundo ng International Crocodile Day. Ayun. Sa Pilipinas ata daw mga endangered ng mga crocodile kaya hindi na pala hinuhuli. Hindi naman endangered ang crocodile. Hindi, dito. endangered na. Kasi Meron na. nakakalakad na. Nag-evolve na. Nag-evolve na. Naging tao. Kasi iba nililitsyon daw sa Palawan at saka sa Davao yata yung iba niyan. Ano? Hindi, lalo na doon sa Thailand pag pumunta ka. Ganun ba? Oo, talagang nakalatag sa harap mo. Pagkaraniwan ba sa kanila yan? Sa China, nagpunta ako sa palengke. Nakita ko nang naka-slice na crocodile. Naku, hindi ko... Anong suot? Ng barong. China. Happy midweek po, Jen, Nelson at Sir Benny mula po sa Finance, Housing at saka Center Bill. Binabati po kayo ng Kuya Abet Malate, no, ha? At ganoon din po ang Kuya Jonel Pahalia. Kuya Jonel, maraming po salamat. Magandang hapon po sa inyo. Ay, binabati ko pala ang Karod Caberte. Ayan. Yan. Nakita ko kung naglalakad kanina, pinasakay ako eh. Aha, ganun ha. Sabi ko, nag-exercise ako eh. Nag-walking nga ako eh. Ay, nako. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayun, balik po tayo sa Saganang Mamamayan. Ay, alam mo ba, Kuya Benny? Bagamat sabi mo nga, di ba, ang mga senador ay dapat statesman. Yes. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi maiwasan na, kasi mga tao nagkakapikunan eh. Oo, Siyempre, di ba? tao lang yan. Kaya dapat maintindihan din natin. Pero hindi yun. Siyempre, isipin mo muna, inihalal ka ng taong bayan. May responsibilidad ka na tiisin. Sa bagay. Oo. May Bakit? punto Ano ka. pa meron? Kasi meron palang muntik ng magsabunutan. Aba? Sino yan? Itago natin sa pangalang mga SP? Hindi. Hindi ba? Hindi. Kasi ang alam ko, nag-consider si Oo. Senate President before. Mukhang nag-ayos naman. Alan Peter Cayetano. Maayos naman.
Di ba? Nakita mo, ang ganda ng ng transition. Yes. Di ba? Pero ito naman Sino naman yan? Akala ko ba ayos na? Hindi naman, ano lang yun, ano man tawag, parang figure of speech. Yung sabunutan. Okay. Hindi talaga literal. ha? Hindi literal na Parang- sabunutan. Yung, kumbaga, abugahang apoy lang. Ayun, Yun. bangayan lang. Bangayan lang, bangayan. Okay. Parang nagkataasan ng boses. Ayun. Ay, huwag mo ko sisigawan. Hindi. Oh. Di ba meron gano'n? Oo. Huwag mo ko sisigawan. Robin ha? Padilla. Robin Padilla. Sige, panoorin nga natin. Ano ba nangyari? Kahapon ito eh. Will Her Honor be willing to hear this representation's proposed amendments? Definitely, Mr. President. Thank you, Mr. President, because earlier this morning, Her Honor put on record that no amendments were submitted. None may have been submitted, but our name is on the list to propound amendments. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. You're welcome, Mr. President. I made of record earlier I that thank there the were... Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there. Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session of the special session, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly, more than once, that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. And that is also why, Mr. President, this afternoon, when the Majority Leader asked me on behalf of the gentlelady from Taguig and Pateros to reopen, I readily agreed. Because my interest, like any other member of the chamber, is to move our bills forward. And if this afternoon the gentlelady is desirous to present the amendments, then by all means, I gave way to the reconsideration. Hindi naman pala, talagang word war lang. Parang konti lang. Konti lang yan. Hindi naman masyado. Hindi naman Hindi naman, kumbaga hindi nga nagkapitikan. Non-issue nga di ba? Pero pinagtausapan nila dito pala ay yung amendment sa proposed anti-hospital detention law na ang principal author, pareho sila, Risa at Pia. Ay ang gusto ni Senador Pia, magdagdag ng amendments. Pero sabi ni Risa, hindi na kailangan, hindi na pwede. Kaya parang nung bandang huli, pwede naman pala. Sabi nga niya, thank you, but not to you. To the majority. Yun. To the Majority Floor Leader. Doon siya nagpasalamat. Sumagot kagad si Risa na, you're welcome. Di ba? So, Hindi, masyadong, ewan ko lang, bakit pa naging, ito, pagka tiningnan mo sa mga, sa mga balita, isang full story pa eh. Pero parang ako sa akin, may kontrobersya, pero masyadong napaka-petty. napakaliit para gawin mong isang news story. Sa laki ng problema ng ating bansa, tama. hindi siguro karapat-dapat na yung ganyan, gawin nating storya. Yun diba? nga. Oo. Ang daming, gaya niyan. Sa halip na pinag-uusapan natin kung ilan na ang natulungan dyan sa Gensan, dyan sa Sarangani, na naging biktima ng lindol, abay, para bang lumipas lang at wala ng problema, tapos na. Ayun nga. Diba? Oo. At siguro naman, mas mahirap yung problema nila dahil malayo sila dito sa Maynila. Yes. No? And of course, alam naman natin na yung usaping politikal na kapag tagarong ka, DDS ka. Kapag dito ka sa Maynila, sa kabila ka. Well, sa ganito pong sitwasyon, kalimutan muna natin yung usaping politika at we can use this situation na ipakita sa tao roon na kahit na ayaw nyo sa amin, sa politika, handa namin kayo iligtas at tulungan. Ayan. Yun, diba? At eto pa, alam mo ba, di ba special session kahapon? Alam mo ba kung anong mga bills ang naaprobahan? Anong mga bills ang naprobahan? Teka muna, bakit ba nag-special session? Di ba maraming nga importanteng bills ang kailangan nga ipasa? Para?
para sa bayan. Eto. Lalo na sa mga nasalanta ng lindol, di ba? Tatlo lang po ang naipasa kahapon. Number 1, Senate Bill number 2092. Ano nilalaman yan? A bill declaring waling-waling as the national orchid of the Philippines. Bigat niyan. Laking issue yan. Ang laking tulong. Laking tulong. Eto pa. House Bill number 6639. A measure granting Philippine citizenship to Benny Francois Boatwright III, a basketball player eyed to reinforce Gilas Pilipinas. Ayun. House Bill number, pangatlo, 6644. Ano naman yan? A measure granting Philippine citizenship to Matthew James Ramos, a Filipino-American wrestler seeking to represent the country in international competitions. Importante yan. Kayo na, ang bahalang, ito ba special session, di ba? Oo. Kayo na magusga. Di ba? Pero oo, di ba para din naman sa bansa yan? Oo. Pero para sabihin na, di ba, ewan ko, hindi natin tinututulan na importante ang mga ito, pero ilagay mo siya sa level na kailangan nyo pa mag-special session para mas sobra. Oo, Sobra. hindi ka panipaniwala. Hindi justifiable. Hindi diba? justifiable. Kaya't susunod, bago tayo maglabas ng pahayag, kung bakit sabihin na natin totoo. Oo. Di ba? Kailangan nating palitan Kailangan natin palitan ang liderato ng Senado sa ikatatahimik nito. ng bansa. Oo. Paligoy-ligoy pa tayo halata naman Pinaligoy-ligoy nyo, tapos doon din babagsak. Parang may tinatago tayo na wala naman dapat dahil in the first place, in good faith naman yung gagawin . Ayan nga. Oo, nakita mo. Nagpalit na liderato, tahimik. Tahimik. Oo. Alam nyo, minsan kasi, huwag tayong paranoid na hindi pa nangyayari iniisip na natin na baka isipin ng tao, masama tayo, ganito. No. Kapag nagsasabi ka ng totoo, abay mas mabilis paliwanag sa taong bayan. Hindi lang yun. Yung bang pagtitiwala, di ba? Yung trust. Hindi, yung tiwala ng taong bayan, yun ang importante. Pagka nalaman, nabuking ng tao na binolan nyo lang sila, ginamit nyo lang special session para makapagpalit, na hindi kayo masyadong transparent, sa mga, ewan ko, kung paniniwalaan pa tayo sa susunod, di ba? Alam nyo, Katulad sa impeachment, di ba? Ano bang sabi ng mga tao sa impeachment? well, meron ditong balita, no? Na sinasabi, ito sa, yung Okta, nagkaroon ng Research. Okta Research . Ha? Dali, nandito yan . Di ba? Na sinasabi na 81% ng mga Pilipino ay may pag-aalinlangan sa katarungan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin na may pag-aanilangan, wala silang tiwala na may mangyayaring ang magiging makatarungan nito. Yan, 19% lamang ang respondent na nagsasabing ang mga senador ay magdidesisyon batay sa ebidensya at batas at hindi sa politika. 19. Yan. 32% naman ang hindi naniniwala na ito ang mangyayari. At 49% naman ang hindi pa nakakabuo ng paninindigan. Yan. Ano daw ibig sabihin nito, Kuya Ben? Yung ibig sabihin nito, kailangan may patunayan ng ating Senado na unahin na natin yung Kongreso dahil sila yung maglalatag ng mga ebidensya. Gawin nating matibay yung ebidensya na kapanipaniwala na totoong nagkaroon ng paglabag sa ating saligang batas at sa batas ng tao at batas ng Diyos. Di ba? Yun na lang yun. Kapag ganyan ang naipakita natin sa taong bayan, well, doon maniniwala kung bakit na-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya lang, ayon sa Okta Research, 81% nga ng mga Pinoy Na nag-alinlangan pa. duda kung Duda pa. magkakaroon nga ng tamang desisyon ng mga senador batay sa ebidensya at batas. Tama. Kasi kung sa simula pa lang, may tawag dyan di ba?
simula pa lang mali na eh. Para pagka nagtatayo ka ng bahay, di ba? Alam mo naman siguro yung mga karpintero. May ano yan eh, hulog eh. Alam mo yung hulog? Yung ano yung pang ano niya, panglinya. Yes. Panglinyada. Oh, yung mayroong bakal na Na yung patulis na ganyan, tapos patulis. may Oo. sinulid. Para kasi pag binagsak mo yun, May tansi pala. oh, dahil sa gravity, diretso-diretso yan. Kasi noon nagpagawa ako ng gate nung unang panahon pa. Simula pa lang, gano'n na yun eh. Wala sa hulog. Wala sa hulog. Patagilid eh. Tagilid. Oh. Pag inumpisahan mo ng wala sa hulog, dire-diretso yung tagilid ng takbo ng kaso. Yun. Yun nga po yun, mga kababayan. Kaya, magsimula tayo ng tama. Kapag Hindi pa naman huli lahat. Nag-uumpisa pa lang naman. kaya lang, nasimulan na natin sa para bang binola natin ang taong bayan eh. Dito sa special session, di ba? Ewan ko kung maibabalik pa natin ang tiwala ng tao sa atin. Sana naman bumalik dahil napaka-importante niyan yung public perception na tinatawag dahil yan yung nagbibigay sigla sa ating ekonomiya. Yan din ang nagbibigay ng pananaw sa taong bayan kung gaganda pa ba ang kanilang kinabukasan o hindi. Oo. Kasi, tingnan nyo, biruin nyo ha, kung meron talagang urgent at pressing na mga bills, then sana hindi itong tatlong ito ang inuna nila. Di ba common sense? Baka nasa langan lang sila. Baka meron bang mas importante dyan pero nauna lang yan. Ay, kaya nga eh. Kasi ako, di ba, kung tayo ay mga senador, mambabatas, nagtawag tayo ng special session, dapat ang ipapasa natin mga special na batas. Na talaga bang masasabi, nga, dapat talaga kailangan niya ng lalo na ng mga napakaliliit na mga mamamayan, yung mga nasa laylayan. Pero sino makikinabang naman doon sa National Orchid of the Philippines na waling-waling? Anong pakinabang nung, hindi ba? At saka doon sa citizenship nung player, hindi natin minamasama na talagang kailangan silang bigyan. Pero para tumawag ka ng special session para sa tatlong panukalang batas na ito, ito na ba ang pinaka-importante? Di ba? Kasi sa priority, di ba Kuya Benny? Yes. Pag magpa-prioritize ka, unahin mo yung pinaka-importante. Hindi kasi bigyan natin ng benefit of the doubt. Kaya rin naging ganun ng pahayag, malamang, ng Senado. Dahil nga naman, alam mo naman itong itong pagpapalit ng bagong liderato, may mga maneuvering yan eh. Minsan nga talagang lamang ka na, ikaw na eh. Ikaw na ang uupo eh. Bigla, maunsyami pa. So, ang ginawa is, dinivert muna, at sinabing ganito, ganon, meron tayo importanteng pag-uusapan kung kaya't special session. Pero ang totoo, yun na nga, Ayun nga. yung pagpapalit. Pero hindi nila masabi ng harapan dahil nga naman natatakot sila at alam mo, baka maunsyami tayo. Meron kasing ganyan sa Senado. Oo. Yan. Kasi ako, Benny, kung talagang ikakatwiran ko, hindi, special session tayo, uunahin ko yung mga... May importante Siyempre. Kaya lang, para unahin mo yung waling-waling, medyo iba nga naman. bagsak agad, di ba? Iba nga naman ang pasok sa isipan ng ating mga mamamayan. Yes. Oo. Ay, nako. Ano? Bati pa tayo. Ha? Oo, meron pa tayong babatiin. Batiin ha? natin yung ating mga mga masugid na taga-subaybay. Ayan. Ang solid na taga-subaybay at saganang mamamayan ay ang buong distrito ng Spain. Ayan, nanonood. Kahit daw mga toro. Toro. Yung mga, ano ba yun, sa Madrid. Yung mga, yung mga, ang tawag doon, yung nag-ano Yung ng bull. toro? Oo, yung... Ano yan eh? Matador. Matador. Yung oo. matador. Kaya lang dito sa Pilipinas, matador. Matador yung sa... Tagatagtad ng baboy. Binababa. Matadero yung sinasabi mo. Hindi matador yung matadero. Tama. Teka muna. Batiin lang natin ang nanonood, buong lokal at pamunuan ng Candaba. Ayan, alam mo ba, sila ay magdiriwang ng anniversary
104 years. Wow! At ang kanilang celebration daw po ay gaganapin na sa Lunes. Ayan, sana makapunta tayo dyan. Ang pagbati mula po kay Ray Herrera. Yun. Samantala, meron namang ang Sam Garcia ay meron namang anunsyo. Kasi merong gumagamit po ng kanyang pangalan. Alam mo, Kuya Benny, kinopya yung pangalan niya, pati yung picture, at nag-send na kung ano nung message na humihingi ng pera. Ay, sabihin nyo, ano? Oo. Ipadala na lang, wag na humingi. Ay, nako, marami pong ganyan. Ano po? Huwag tayong basta-basta kasi nagpapakilala kasing na ay kailangan dahil sa hindi siya maka-access ng bangko. Alam nyo naman ng telepono ng inyong kaibigan, ng inyong mga ka-Facebook friends, di ba? Tawagan nyo man lang at tanongin nyo, totoo ba itong natanggap naming message sa Facebook mo? Or i-text nyo man lang. Di ba? I-confirm nyo doon sa talagang number niya. Kasi kahit na halimbawa, kinopya yung pangalan, kinopya yung muka, nag-message sa inyo sa messenger, tawagan nyo yung cellphone. Kasi gaya ni Kuya Nelson Lubao, isang milyonaryong magsasaka to. O paano nyo sasabing hihingan kayo na salapi? Di ba? Tsaka ito, CEO eh. CEO? Spell CEO? Mahirap. Kaya ingat po tayo. Oo, pagkaganyan Kaya ang ano ka dyan, ang default ko, mga babae, kapag kami tao na humihingi ng pera o kung ano-ano man, huwag niyong bibigyan. Kasi kung talagang kailangan yan, tatawagan kayo. May isa pang may birthday. Ay. Medyo nababaon na sa limot kasi nawawala na sa limelight ng politika eh. Sino yan? Si dating Congressman Prospero Butch Aresa Pichay Jr. Si Kong Butch. Butch. Si Kong Pichay. Happy birthday po. Happy birthday. At kayo kaya nasa pwesto kayo wala, hindi po namin kayo kalilimutan. Yan. Good afternoon kay Benny Libale Sr. At kay Resty Bugarin dyan sa South Korea. At teka muna, munti ko na makakalimutan eh. Ito'y palaging nanonood mula pa noon, ilang taon na nakakalipas, nakakalimutan kong batiin eh. Ang Kaed Pormento. Ayan, Kaed, maraming salamat po. Magandang hapon. At pati na ang Romy Estorque. Ayan, gandang hapon po sa inyo. At happy birthday din kay Attorney Regal Oliva. Birthday niya pala ngayon. Birthday? Si POB. Point of view. Ayan. Doon po hindi siya nakakaalam ng POV. Point of view po ang ibig sabihin noon. Yan. Paano? Meron pa ba? Hindi. Gusto mo, tuloy pa natin. Sige. Mabilis naman ako kausap eh. Tutok lang po lagi dito sa ganang mamayan at tandaan po natin ang magandang kinabukasan ay galing sa ating tahanan. No po, yung pagtuturo po ng tama sa mga kabataan, yan po ang maggagabay sa atin. Yan. No po, kaya't hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Sa Ganang Mamayan, programang paborito ng bayan. Sa umaga alas 5, mga balitang kompleto, totoo, may kasama pang gwapo, 100%. Yun o. Bye-bye!